Amen. Glory to God. Si Lord lang ang maitaas. Amen ba? Hallelujah. Nilamig yung iba, no? Hallelujah. Sabi mo sa kapatid mo, buti na lang, mainit ka. Amen? Buti na lang nag-aaboy ka. Ay, konti lang. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang nag-aapoy ka. Amen? Sa pag-ibig kay Lord. Amen ba? Hindi sa lagnat. Nag-aapoy tayo sa pag-ibig natin sa Panginoon. That's why, even ganyan yung weather, amen? Tuloy tayo sa pag-worship sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Let's close our eyes. Let's invite His goodness and mercy. Father, in the name of Jesus Christ, we come before your throne, Lord. Sa umagang ito, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Lord, if there are any hindrances, merong mga sumasagabal sa isip namin ngayon, sa puso namin, Lord, remove it far from us, O God. If there are anything, Panginoon, sa aming isip, sa aming puso, Lord God, kasalanan man yan o alalahanin, Panginoon, we pray our hearts will be open. Our hearts will be open, Panginoon, in the name of Jesus Christ. And we ask, Panginoon, na ang salita mo ay bumaon sa aming mga kaluluwa at sa aming espiritu, Panginoon, Lord God. We are praying that the manifestation and demonstration of your Spirit through the preaching of the Word, Panginoon, will penetrate deep inside our heart, soul, and spirit, O God, that it may transform us and change us into the image of the Son of God, that we may behold Him, that we may be like Him, Lord. Give us the mind of Christ. Holy Spirit, we welcome you right now. We ask for your glory. We ask for your power in this place, Lord. Come and move within our midst, O Panginoon. Iparanas mo sa amin ang kapangyarihan mo, katulad ng pagpaparanas mo ng kapangyarihan mo in the early church, Lord. Let there be a revival, Lord God, in our hearts, Lord God. Let there be a revival in our midst, Panginoon. We pray that the fire of the Holy Spirit once again burn in our hearts, Father God, in the name of Jesus Christ. Hallelujah, Lord, that there will be no more complacency, that there will be no more compromises, Panginoon, in our lives, O Lord God. Make us burn, Lord God, a holy fire, a holy burning, Panginoon, for you. A passion, Lord God, in the name of Jesus. Lord, we cry, Lord God, we cry out, Lord, that every one of us today, this morning, Panginoon, ay mag-alab, Lord God. Spark in our hearts, Lord God, a fire, a passion for you, Lord God. In the name of Jesus, and all those who will hear your word this morning, Lord God. Bless all the churches, oh Lord God, that are worshiping right now, Panginoon. Bless everyone, Lord God, your people, your sons and your daughters who are worshiping you right now, Lord. Bless every churches and every family that are in church right now. In Jesus' mighty name, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Are we ready to listen? Amen. Do you have your physical or digital Bible with you? Your notebook, your pen? Hallelujah. We will study the Word of God. Amen po ba? And I see a Pinoy version Bible. Wow. Praise God. Maganda yan. Huh? Hallelujah. This morning, we will talk about sanctification and love. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sanctification and love. Hallelujah. Pwede po ba tayo mag-move forward since medyo maluwag naman po tayo? No? Tabi-tabi na lang po tayo. No? Magkakapatid naman po tayo sa Panginoon. Malamig dyan. O, pakiangat na lang po yung aircon.
Oh, 25, pwede na yon. Opo, masyado daw malamig. Glory to God. Hallelujah. Sanctification and love. We will read in Amplified Translation in 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 hanggang verse 8. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Finally, believers, we ask and admonish you in the Lord Jesus. Sino po yung kausap? Believers. That you follow the instruction that you received from us about how you ought to walk and please God, just as you are actually doing. And that you excel even more and more, pursuing a life of purpose and living in a way that expresses gratitude to God for your salvation. For you know what commandments and precepts we gave you by the authority of the Lord Jesus. For this is the will of God, that you be sanctified, separated, and set apart from sin, that you abstain and back away from sexual immorality, that each of you know how to control his own body in holiness and honor, being available for God's purpose and separated from things profane, not to be used in lustful passion like the Gentiles who do not know God and are ignorant of His will, and that in this matter of sexual misconduct, no man shall transgress and defraud his brother, because the Lord is the avenger in all these things, just as we have told you before and solemnly warned you. For God has not called us to impurity, but to holiness, to be dedicated and set apart by behavior that pleases Him, whether in public or in private. So whoever rejects and disregards this is not merely rejecting man, but the God who gives His Holy Spirit to you, to dwell in you, and empower you to overcome temptation. Amen. We will talk about sanctification and love. How many of you are hearing the news or have heard the news about the HIV cases na tumataas? Have you heard the news? That 500% of Gen Z, 500% increase in the cases of HIV, particularly sa mga Gen Z. And who are the Gen Zs? Who are the Gen Zs? Ako, hindi na ako Gen Z. Millennial po ako. Taas na kami ng mga Gen Z. Mga teenagers po ngayon yan. Yung mga baby boomers, taas ang kamay. Yung mga baby boomers po, mga senior. Sino yung mga millennial? 1980s to 1990s. Okay? So, imagine, how old are you? 16 years old. Okay? 500% increase sa generation pa lang nila. Hello? Sa generation pa lang nila. Paano pa sa ibang generation? Meron pang Gen Y. Diba? Sa aming mga millennial, meron na rin po niyan eh. Sa mga baby boomers, meron din ganyang mga cases HIV. Pero hindi ba na, ang tawag dito? Hindi ba tayo nababahala that these teenagers are having cases of HIV? At ang nakakalungkot doon is 500%, hindi 100%, 500%. Ang sabi ng balita, there are 57 tests a day. Paano pa yung undocumented? Amen ba?
Nakakabahala po itong numbers po na ito. Amen? I did the math. In 1 month, there will be 1,710 cases. In a year, there will be 20,520 cases. Kung magtutuloy-tuloy yung trend. Hello? Tapos i-multiply nyo na lang po yan for 10 to 20 years. Pag minultiply po yung 10 years yan, 200,000 in 10 years. Pero ang HIV po, hindi naman yan addition lang eh. Nag-ano po yan, tawag dito, nag-multiply siya. So, hindi lang siya magta-times 2 in the next 10 years kung hindi malalaman ng tao ang solusyon. Hello? Ano bang solusyon ng mga tao? Yung nakikita nyo ba yung mga influencers? Yung sinasabi nila sa kailangan they should practice safe sex. No. Ang sabi nung iba na nababasa ko, rubber will not save you from sin. Ang advice po sa generation ngayon is to practice safe sex. No, that's not it. Ito po yung sinasabi ngayon ng Bible. Love and sanctification. Kasi po, ang isip ng mga kabataan ngayon, when you love someone, you have to give your body. No. Amen ba? Ito po yung pag-aaralan po natin ngayon. Actually, we people, we humans, we are intimate beings. We are made for intimacy. Hello? We are made for intimacy. That's why, wag nyo pong, tawag dito, wag nyo ikalungkot o wag ninyong, patawag dito, ikabahala na nakakaramdam kayo na parang gusto nyong nafe-feel na minamahal kayo. Kasi God made us like that. Amen ba? We are made to be loved, to feel loved, and to love. That's how we were made. Amen ba? Because we were made in God's image. Amen ba? From eternity itself, God, sa Trinity, they love one another, they have intimacy. Tama ba? Naniniwala ba kayo doon? That God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they commune with one another, fellowship with one another. Amen ba? They prioritize one another. This is just one God. And ang sabi ng Bible in Genesis 1:26, we are made in the likeness and image of God. Amen? That's why we people, we humans, created by God, are made for intimacy. Amen? We are made for love. We are made to love. We are made to be loved, to feel loved, and to express love. Kaya lang po nakakalungkot, love has been twisted in this past, decade, years, na bago na po yung pagtingin o pagkaunawa ng tao sa word na love or pag-ibig. Ang perception na po ng mga tao ngayon, hindi mo ko mahal kung hindi tayo magtatalik. Amen ba? And there are many people who make mistake. And that includes me. Akala ko po kasi dati, sinasabi ko dun sa ex-girlfriend ko, kaya hindi ka na pumapayag, di mo na ako mahal. Ganun po yung mindset ko noon. Okay? No. Mali po kasi understanding natin ng love. Love should be sanctified. Actually, ang sabi po ng Bible, the marriage bed should be honorable. Honorable. Ang sabi, marriage bed. Hindi live-in bed. Marriage bed. Ibig sabihin, yung intimate na ginagawa ng mag-asawa, para lang talaga siya sa mag-asawa. Amen ba? So, we are made to love. But our love should be sanctified. What is sanctified?
sanctified. Yung binasa na po natin kanina, set apart. Made for God. Amen ba? For us to have a genuine and true expression of love, we must understand how God loves. Hello? People should understand, paano ba magmahal si Lord? Si Lord ba, nung sinabi niyang mahal niya tayo, did He expect anything from us? Did He? Di ba hindi? Anyways, pag-usapan po natin to. Ano po ba yung HIV? Ang HIV po, ibig sabihin nun is Human Immunodeficiency Virus. That's HIV. And there are two kinds of HIV. HIV-1 and HIV-2. Okay? Yung HIV-1 po, yun yung prevalent ngayon na kumakalat. Yung HIV-2, yun po yung galing sa unggoy. Hindi ka naman nakikipagtalik sa unggoy, di ba? Yung HIV-1 yung kumakalat sa tao. And this is a virus. Nakakahawa. Paano to nakakahawa? Pag nagkaroon ng physical and sexual contact. At dahil virus siya, sino nakakaalala doon sa COVID? Di ba, virus yon? Minsan, meron ka na palang COVID, hindi mo pa alam. Ganon din po yung HIV. Hello? Ano tawag doon? Pag hindi, ang tawag doon? Asymptomatic. Yun. Oh, wala kang simptomas. Pero alam niyo po, meron kaming kakilala mag-asawa. Wala na po siya. Namatay na po because of this. Meron kaming kakilala, kabatch po na yung college. This person was practicing same-sex. And eventually, siguro ilang years pa lang kayo nakagraduate, nakita namin nangangayayat siya. Namamayat. Nung nakilala po namin siya, maganda yung katawan. No? Gusto namin siyang kasama kasi nakakatuwa eh. Pero halos kaedad ko lang, ano? Tama ba? Mas matanda siya sa'yo eh. Kaedad ni May. Halos kaedad ko po siya. But years ago, 2012, he passed away. Ang sabi po ng mga di ko alam kung nalaman ng mga kamag-anak niya, yung dahilan kung bakit bigla na lang siyang nangayayat, bigla na lang siya nanghina, sa ospital, hanggang sa hindi na nakalabas ng ospital. But we, his friends, know why. Hindi na lang po namin dinisclose sa family. Kasi ayaw namin makialam. But we know why. Okay? Hindi ko po ito sinasabi, hindi ko po ito sinishare. Kasi alam ko po may mga kakilala kayo, may mga kamag-anak kayong nagpa-practice ng ganon. This is to protect them. This is to warn them. Amen po ba? Halimbawa, ganito lang yan eh. May bangin. Di ba? May bangin. May nakita kang tao. Anong gagawin mo sa tao? Hayaan mo lang siya doon sa bangin? O sasabihin mo, huwag ka dyan. Baka biglang humangin na malakas. Hanginin ka, malaglag ka sa bangin. Amen po ba? Speaking the truth does not mean condemnation. Speaking the truth does not mean we hate you. No. Speaking the truth means we love you. Amen po ba? We do not want you to suffer like our friend. Hindi po niya na-live yung kanyang best life because of that. Amen? Okay. Some people may not know that they have it and are spreading it. Diba? Yung iba po, nalalaman na lang nila kasi nangayayat sila, nagpa-check up, tapos nung kinuha na ng blood sample, doon na nakita, positive. Kaya po yung ibang positive sa HIV or AIDS, nahihiya po sila kasi nagugulat na lang sila bakit meron silang ganun. Nagugulat na lang sila. Tama ba?
But God saves. God redeems. Kaya pong baguhin. Kaya tayong pagalingin ni Lord. Amen po ba? Ako po, ganun din yung lifestyle dati. Hindi ako nakipagtalik sa kapwa ko lalaki, ha? But my lifestyle, I was living an immoral lifestyle before I met the Lord. But glory to God in the highest. I am now a pastor by His grace, by God's grace. Kayang baguhin ni Lord. I was an addict in pornography, but God saves. God transforms. God redeems. Amen. Doon po sa verses na binasa po natin in 1 Thessalonians chapter 4, from verse 1 to verse 8, meron po akong tatlong nakita po doon. Number 1, love and intimacy should please God. Love and intimacy should please God. Ang pag-ibig po, hindi ibig sabihin no na pag sinabi mo sa taong mahal kita, you're expecting something to get from that person. Dapat may maibigay sa sayo. Kaya kita sinasabihan ng I love you kasi I want something from you. I want to get something from you. And sometimes, sadly, ang gusto ng tao is pleasure. But that's not love. It's lust. Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 1, finally, believers. Tapikin mo yung balikat ng katabi mo. We ask you and admonish you in the Lord Jesus that you follow the instruction that you receive from us about how you ought to walk and please God. Amen? And that you excel even more and more, pursuing a life of purpose and living in a way that expresses gratitude to God for your salvation. Are you thankful na mahal ka ng Diyos? Are you thankful na namatay si Jesus para sa'yo? And then, because of that, you should live a life of gratitude. How do you live a life of gratitude sa ginawa ng Panginoon sa'yo? Your actions, your thoughts, should align with Him. Amen po ba? Because you are thankful, because sobrang pasalamat ka sa Panginoon dahil sa ginawa niya sa buhay mo. Amen ba? Hindi mo na gagawin yung bagay na niligtas ka niya. Kung saan ka niya niligtas. Amen ba? Halimbawa, niligtas ako ni Lord sa addiction ko sa pornography. Hindi ko na pwedeng balikan yung pornography. Niligtas niya na ako doon eh. Amen ba? Dapat yung expression ko ng love and intimacy, may asawa na ako ngayon. Tama ba? Hindi ko na siya pwedeng express sa ibang babae. Hindi na pleasing kay Lord yon. Amen ba? Amen ba? So ano po yung love and intimacy na nakaka-please kay Lord? Hello? Kapag hindi ka pakasal, wag muna. Amen ba? Pakasalan mo muna ako. Di ba? Yung mga may boyfriend at girlfriend dyan, di ba? Bigyan mo muna ako ng engagement ring, iharap mo muna ako sa altar. No? Ipasa muna natin yung marriage contract sa munisipyo para legal. Amen ba? At dahil pastor ako, nagkakasal po ako. Libre. Amen ba? Kahit pameriendahin nyo lang ako sa... Saan ba? Di ba? Kahit Skyflix chat saka Pepsi lang yan. O Coke Zero, pwede na. Di ba? Naka-live daw. Well, anyway, okay, love and intimacy should please God. How you express your love should please God. Okay? O, mga kabataan, paalala. Amen? Ang paalala ay gamot sa mga nakakalimot.
Di ba? Paalala lang po. Amen? Love and intimacy should please God. Number 2, love and intimacy should be sanctified. Set apart. Iba yung expression mo ng love kaysa sa expression ng love ng mga walang Diyos o hindi naniniwala sa Diyos. Amen ba? Amen po. Basahin po natin. Tingnan niyo po sa verse 3 ng 1 Thessalonians chapter 4. For this is the will of God. Tingnan niyo ha. This is the will of God that you be sanctified, separated, and set apart from sin, that you abstain and back away. Sabi mo nga sa katabi mo, abstain and back away. Ano yung sabi sa Tagalog nun? Ano yung abstain? Pigilan mo? Pigilan. Ano yung back away? Umiwas ka. Pigilan mo at iwasan mo. Oh, tapigin mo yung balikat ng katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, pigilan mo at iwasan mo. Pero pag senior na, wala na siguro. Hindi na kailangan pigilan. That you abstain and back away from sexual immorality. Okay. Let me share this to you. Yung immorality po dyan na word came from a Greek word, porneia. Yeah. Yung immorality po dyan na word, yung sexual immorality, came from a Greek word, porneia, where we get the English word, porn. So, sexual immorality, hindi lang po siya nakapaloob doon sa adultery or fornication. Amen ba? Kasama po dyan yung male to male, female to female, man to animal, hello? And pornography itself. Yung panonood, pagbabasa, pakikinig. Talamak po sa Wattpad yun, di ba? So that's it. Sabi dyan, abstain and back away. Sabi mo sa katabi mo, abstain and back away. Alam niyo po ba na halos magkapantay lang po yung cases ng lalaki at babae na addict po sa pornography. Halos pantay lang. Sa ibang bansa, yung babae mas nanonood. Mas nagko-consume. Amen po? Ang pornography, hindi na lang po siya sakit ng mga lalaki. Naging sakit din po siya ng mga babae. Why? Kasi nga po nag-iba na yung isip ng tao. Alam niyo po kung bakit nag-iba yung isip ng mga babae? Because gano'n na lang yung isip din ng lalaki. Akala ng babae, ito pala yung pwede kong ibigay para mahalin niya ako. Hello? No? So love and intimacy should be sanctified. Sabi rito sa verse 4 that each of you know how to control. Sabihin po natin, control. No? And honor, being available for God's purpose and separated from things profane. Verse 5, sabi po rito, not to be used in lustful passion. Amen? Huwag po natin gamitin daw sa kahalayan. Katulad daw ng mga hintil na hindi kilala ang Diyos at hindi alam ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen? Ibig sabihin po pala, the solution to the problem in our country is not safe sex, but rather a relationship with Jesus. Relationship with Jesus. It's not even religion. Amen ba? Because many people, kahit nasa loob po sila ng church, sad to say, ay nahuhulog pa rin po sa ganyan. But if a person, an individual inside the church encounters Jesus, mababago talaga buhay niya. Like how many of you have been transformed by Him. Amen ba?
Nabago yung perception ninyo, nabago yung pananaw ninyo, nabago yung pagtingin ninyo regarding sex, regarding love and intimacy. Amen po ba? Hallelujah. Third, true love and intimacy is imparted by the Holy Spirit. Amen? 1 Thessalonians chapter 4 verse 8 sabi rito, God who gives His Holy Spirit to you to dwell in you and empower you to overcome temptation. Amen po ba? Hello? True love and intimacy can only be imparted by the Holy Spirit. Kasi po ganito, when once an individual, a man or a woman, surrenders his life to the Lordship of Jesus Christ, that person will be given the Spirit of God. Mananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Ngayon, ikaw pinananahan ka na ng Holy Spirit, ang Holy Spirit po sa iyo ang magsasabi, ang magpapaalala. Amen ba? Nilinis ka na. Nilinis ka na. Huwag mo nang gawin. Pero sometimes, natatalisod tayo. Nahuhulog. Pero nandiyan pa rin si Holy Spirit. No? Nandiyan pa rin si Holy Spirit. Tutulungan ka niya, balik ka lang. Pray, repent ka lang. Magsisi ka. Amen po ba? Pagsisihan po natin. Ito pa, hindi KJ si Lord. Hindi dahil gusto niyang mag-abstain ka sa sexual immorality, sasabihin na, kasi sabi ng ibang tao, KJ si Lord. No? Masyadong mahigpit si Lord. Hindi po KJ si Lord. Si Lord po, He wants you to live life abundantly. He wants you to enjoy life. But you cannot enjoy life living in sin. Amen ba? Kita niyo po yung iba, sinabi nila KJ si Lord, I can do whatever I want. My body, my rules. Ano pong meron sila ngayon? Di meron silang mga sakit. Tama? O sige, mag-enjoy kayo dyan. Hindi naman kayo pipigilan ni Lord. Basahin po natin ha. Romans chapter 1. Nandiyan po sa slide ko ba yun? Tingnan niyo po ha. Verse 24. Sige, basahin po natin. Romans chapter 1 verse 24. Tignan nyo to ha. Therefore God gave them over in the lusts. Kasi ayaw nilang papigil eh. God gave them over. Hinayaan sila ni Lord. God gave them over in the lusts of their own hearts to sexual impurity, so that their bodies would be dishonored among them, abandoning them to the degrading power of sin. Because by choice, they exchanged the truth of God for a lie. It's just love. Diba? Lalo June ngayon. Ano meron sa June na sineselebrate ng iba? Pride Month. Many people are believing this lie. It's just love. That's not love. Love is this. That one man gave his life for you and for me. Love came down and rescued us from sin. And greater love has no one than this, than to lay down his life for others. God demonstrated this love in that while we were still sinners, Christ died for us. Yun ang love. Sabi ko po yun ang love. Sabi ko po yun ang love. Again, hindi KJ si Lord. Nilalagay po niya yung mga ito, mga paghaharang, mga
pagpapaalala. Kasi alam niya, when you cross that line, mapapahama ka. God loves you. Mahal tayo ni Lord. Amen? So, the question is, why should we sanctify ourselves? Why? Okay, mababasa po natin doon sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 6. Hanggang verse 8, sabi rito, in this manner of sexual misconduct, no man shall transgress and defraud his brother. Huwag niyong gagawin sa kahit na kanino ito, sabi ni Pablo. Amen? Because the Lord is the avenger in all these things. Number one, why should we sanctify ourselves? Because God punishes sexual immorality. Amen po ba? In the Old Testament, in the book of Genesis, ano po yung ginawa niya sa Sodom and Gomorrah? Ano po meron sa Sodom at Gomorrah? Yung mga lalaki po doon, okay? Kasi yung Sodom at Gomorrah ay wawasakin na ni Lord because of the sin that is happening in Sodom and Gomorrah. Ano meron sa Sodom and Gomorrah? Nung may anghel po na pinadala ng Diyos para kunin si Lot at tanggalin o alisin siya doon sa Sodom at Gomorrah. Yung ginawa ng mga lalaki doon sa Sodom at Gomorrah, sabi kay Lot, nasaan na yung dalawang gwapo mong kasama dyan? Mga lalaki to ha, nasaan na yung dalawang gwapong pumasok sa bahay mo? No? Ilabas mo nga, makikipagsiping kami sa kanila. And these were men. Amen? Ganun na po yung state ng mind nung panahon noon ni Lot. Ngayon, bumabalik na naman tayo doon. Yung buong mundo are now tolerating these kinds of practices. Amen ba? At dito po sa ating bansa, hindi natin alam, baka nangyayari na po. Amen? So, nung ginawa ng Diyos sa Sodom at Gomorrah, nung inalis na po si Lot doon, saka po, binuhos ni Lord yung apoy at asupre sa Sodom at Gomorrah. Amen? Ang nakakalungkot, yung asawa ni Lot, lumingon. Ibig sabihin, baka naging biktima rin ito, yung asawa ni Lot, ng sexual immorality. Na-miss niya. Ang command sa kanila, dire-diretso kayo, paglabas nyo ng Sodom at Gomorrah, wag na wag kayong lilingon. Amen po ba? So, ibig sabihin, pag niligtas ka na ni Lord, wag mo nang balikan. Wag mo nang lingunin. Bakit po? Marami na pong man and woman of God ang nag-fail because of sexual immorality. King David was one. Samson was one. Amen? God punishes sexual immorality. Okay? Pinarurusahan po ng Diyos ang sexual immorality. We can read that again in Romans chapter 1 from verse 26 hanggang 29, sabi rito, for this reason, God gave them over to degrading and vile passions, for their women exchanged the natural function for that which is unnatural. Pinagpalit daw nung lalaki at babae yung natural na function ng kanilang katawan. Verse 27, and in the same way also the men turned away from the natural function of the woman and were consumed with their desire toward one another, men with men, committing shameful acts, in return receiving in their own bodies the inevitable and appropriate penalty for their wrongdoing. Yan po yung reason. That's the reason why love and intimacy should be pleasing to God, should be sanctified, because if we allow ourselves to commit sexual immorality, tayo rin yung tatanggap sa katawan natin. Amen po ba? And when we commit sexual impurity or sexual immorality, hindi lang po yung katawan natin yung nagsasuffer, pati yung kaluluwa natin, yung soul natin. Alam niyo po ba nagkakaroon ng soul tie?
Once we commit a sexual act doon sa hindi natin asawa, parang nagko-connect na yung soul natin doon sa kanila. Tama ba? Kumukunik yung kaluluwa mo sa kanila, yung soul natin sa kanila. That's why, pagka nag-separate kayo, parang ang hirap niyang hindi balikan. Kasi meron kang namimiss sa kanya eh. Nakakonek ka na sa kanya. You do not only exchange physical contact, you are also exchanging physical fluids, bodily fluids. Tama ba? And you are exchanging your soul with them. Nagkakaroon ng soul contact or soul ties. Amen? That's why we receive, or these people who commits these sinful acts, receive in their own bodies the inevitable. Diba? Hindi mapipigilan, inevitable and appropriate penalty. Kaya huwag tayong magtaka na maraming mga tao ang merong HIV. And sadly, doon sa Gen Z. Amen? Bakit po kaya? Have you questioned yourself why? Natanong na po ba natin yung sarili natin, bakit kaya yung Gen Z ngayon may 500% increase sa case ng HIV? Bakit po kaya? Kasi po, okay, itong sasabihin ko dahil mahal ko kayong lahat. Kasi po, naging masyadong maluwag ang pagpapalaki sa mga anak ngayon. Alam niyo ba, nung mga batang 90s, nagba-violet na yung mga puwet namin sa palo. Yung iba, lumuluhod sa asin o sa munggo. Tama ba? Legit daw. Kaya nung lumaki kami, takot kami. Kahit na itong edad ko, I'm 36 years old. Magte-36 na po ako this year. Meron pa rin akong takot sa magulang ko. Kahit na I can stand on my own. Yung mga bata ngayon, 5 years old, 4 years old, nagdadabog sa nanay at tatay. Ano pa paglaki nun? Pag hindi mo maibigay yung gusto. Ay, para hindi. Pastor, umiiyak kasi. O hanggang paglaki nun, baby yun. Bini-baby kasi natin. Amen? Yung mga bata nun, sige, umiyak ka, paiiyakin palalo kita. Okay? Masyadong naging easy yung pagpapalaki sa mga kabataan po. Yung generation nila. Okay? Okay, second, why should we sanctify ourselves? God did not call us to uncleanness, but to holiness. Amen? Church, we are called for holiness. Amen? Tinawag ka para maging banal. Hindi ka tinawag ni Lord para magpatuloy ka sa buhay mo kung paano mo gustong gawin yung buhay mo. Tinawag ka niya para mabuhay na banal. Sabihin mo, ang hirap po mabuhay na banal. Yes, it's very hard. That's why you need help. We need help from the Holy Spirit. Amen? Number 3, reason why should we sanctify ourselves. We reject God if we do not sanctify ourselves. If you are a follower of Jesus or you say that you follow Jesus and you still commit this act, ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 4 in verse 8 is this: whoever rejects and disregards this is not rejecting man, but God. When we fail to say or speak the truth, amen? Mapapahamak sila. That's why we should not be afraid to tell the truth. Amen? Amen? Kaya natin sila sinasabihan ng katotohanan kasi mahal natin sila. Amen po ba? Number 4, why should we sanctify ourselves? Because God has already given you the Holy Spirit. Amen? Sabi ng 1 Corinthians chapter 6 in verse 19 to 20, the Bible says, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is within you,
whom you have received as a gift from God, and that you are not your own property. Verse 20, you were bought with a price. You were actually purchased with the precious blood of Jesus and made His own. So then, honor and glorify God with your body. Amen po ba? Kaya sa tao po na walang relasyon sa Diyos, mahirap pong gawin yan. Mahirap sundin yan. Pero ang kausap kasi dito ni Pablo ay mga mananampalataya. Pinapaalala niya po sa verse 19, hindi nyo ba naalala na ang katawan ninyo ay templo ng Espiritu Santo at ang katawan ninyo ay hindi ninyo pagmamayari. Amen? Therefore, glorify God with your body. Amen? Hallelujah. My last point is, we are sanctified. We are sanctified by the sacrifice of Jesus. Amen. We are sanctified by the sacrifice of Jesus. Like many of us, many people of today, nag-commit na po ng ganyan. We can never deny that. Amen po ba? We could not deny that. That many of us, including me, have already committed that. But there is hope. Amen ba? In 1 Peter chapter 3, in verse 18, the Bible says, for indeed, Christ died for sins once and for all. The just and righteous for the unjust and unrighteous. Pwede ba nating basahin po ito sa Tagalog? Sabi diyan, si Kristo ay pinatay kahit wala siyang nagawang masama at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay paalang-alang sa atin na mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Amen po ba? Yung hindi mo kayang gawin ay ginawa na ni Lord para mas mapalapit ka pa kay Lord. Amen po ba? Kung nahihirapan kang pigilan yung sarili mo, paalala mo lang sa sarili mo yung ginawa ni Lord. Amen? Lagi mo lang tingnan, halimbawa, natetempt ka, manood o i-commit ulit yon, tingnan mo ulit yung cross. Ipaalala mo sa sarili mo yung koronang tinik na napatong sa ulo ni Lord. Ipaalala mo ulit sa sarili mo yung mga pako na tumagos sa mga kamay ni Jesus. Amen? Ipaalala mo ulit sa sarili mo yung mga pakong tumagos doon sa paa ni Jesus. Amen? Amen ba? Kapag naalala mo ulit, ipaalala mo ulit sa sarili mo yung mga hagupit na dumapo o naranasan ni Lord para sa atin or para sa iyo. Amen? Binuhay ka na niya. Binigyan ka niya na ng bagong buhay. Amen po ba? Hebrews chapter 10 in verse 14. Dito na ako magtatapos. Hebrews chapter 10 in verse 14. Hanggang verse 18. Napakaganda po nito. Sabi rito, for by one offering, He, Jesus, perfected. Sabi mo sa katabi mo, perfect ka na. Sabi mo sa katabi mo, perfect ka na. Wala nang kulang sa'yo. Kinumpleto ka na ni Lord. By one offering. Sabi ko po, by one offering. You are already perfect. Ang sabi dito, forever. Perfect ka na forever. Hindi yung physical but your spirit is already perfect. Sabi rito, and completely cleansed. Malinis ka na. Sabi mo sa katabi mo. Hipuin mo yung mukha niya. Malinis ka na. Yung puso natin, nilinis na ng Panginoon. Amen ba?
those who are being sanctified, bringing each believer to spiritual completion and maturity. Verse 16, and the Holy Spirit. Amen? Kapag ganito po kasi, kapag ikaw bukas yung puso mo, ni-receive mo si Jesus sa puso mo, amen ba? Nilinis ng Panginoon yung puso mo, then the Holy Spirit will bring life. Your life will spring. Amen po ba? Will spring life. Your heart will spring life. Okay? When He has perfected you, when He has cleansed you, when He has sanctified you, sabi rito, the Holy Spirit will confirm. Amen ba? The Holy Spirit will also add this testimony to you. Ipapaalala lagi sa'yo ng Holy Spirit to, sabi rito, verse 16. Ito yung laging sasabihin ng Holy Spirit sa'yo. Sabi rito, this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. Sa Tagalog po natin, mas maganda ito. Ang banal na Espiritu sa mismo ang magpapatotoo tungkol dito. Saan? Nanilinis ka na? Amen ba? Perfect ka na? Amen ba? Ito ang sinasabi ng Holy Spirit, sabi ng verse 16, ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon. Sabihin mo sa katabi mo ngayon na yon. Sabihin mo sa katabi mo ngayon na yon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa puso nila. Amen? At itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan. Verse 17, dagdag pa niya, tuluyan ko nang lilimutin ang mga kasalanan at masasamang gawa nila. Amen po ba? Kung ikaw yung isang tao na nakomit mo na yon, ang sabi ni Lord, tuluyan ko nang lilimutin. Bakit? Kasi nasa iyo na si Jesus eh. Hindi na ipapaalala sa iyo ng Holy Spirit, ganyan ka pala dati Hindi, ang ipapaalala sa iyo ni Holy Spirit, malinis ka na. Perfect ka na. Mahal ka ni Lord. Mahal na mahal ka ni Jesus. Amen ba? Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Jesus ay bago ng nilalang, bago ng tao, wala na yung nakalipas. Amen po ba? Tuluyan ng nilimot ni Lord daw yung kasalanan mo. Ikaw, lagi mo inaalala. Si Lord nga nilimot na kalimutan mo na din. Amen po ba? Amen po ba? Kung dating ganun yung buhay mo, wala na yon. Binura na ni Lord. Bakit? Mahal ka kasi niya. Amen po ba? Kung naranasan mo dati yon, amen ba? Nalimutan na yun ni Lord. Lilimutin ni Lord yon. Verse 18, at dahil napatawad na ang mga kasalanan natin, hindi na natin kailangang maghandog para sa ating mga kasalanan. Yung ginagawa mo po ngayon, hindi dahil guilty ka kasi, Lord, sorry Lord. Hindi, yung ginagawa mo ngayon out of gratitude na lang. Lord, salamat. Kahit ganito yung buhay ko, kahit naging ganito yung buhay ko, minamahal mo pa rin ako. Pinaparanas mo pa rin sa akin yung presensya mo, yung kaluwalhatian mo. Amen po ba? Amen? Your response to God now is not out of guilt, but out of gratitude, out of thankfulness. Amen po ba? Because His love sanctifies you. His love sanctifies us. Amen po ba? Wala ka nang idadagdag sa pag-ibig ni Lord. Amen po ba? Ikaw, yan ka, mahal na mahal ka niya. Amen po ba? Lahat po tayo tumayo sa presence ni Lord. Hallelujah. Gusto ko po sana ipaalala nyo ito sa inyong mga kakilala. Amen po ba? Na tayo na nakarinig po nito, hindi lang po natin narinig ito, but let us share the love and grace of God to others. Amen ba? No? Kung paano tayo nakareceive ng biyaya ng Panginoon, iparanas din po natin sa kanila. Let us share the grace and love of God to them. Amen? Hallelujah. I will have a call for those people if there are any instances na kayo po ay naalala nyo pa rin yung dati yung ginagawa or up until now, you have struggles in your flesh. We will pray for you. Pwede po ba kayong pumunta sa harapan? You have to be honest. Amen? We have to be honest. If we do not come clean today, ano mangyayari sa atin bukas? Ano mangyayari sa atin sa susunod na linggo o sa susunod na buwan?
Ito pong altar to is not to shame us, but to free us. Amen? Kung nagawa natin ito dati, and we want to be totally set free and totally delivered from this, I want you to come forward. We will pray for you. Soraba Sunday Yararakande. Nag-practice po kayo ng homosexuality, naging tomboy kayo, naging bakla.